magmumukha yan. First of all, I just want to thank all of you na nagkaroon ng time para makinig at para at least to learn more about the business, about the company, and everything else. First of all, ipapakilala ko yung sarili ko. Ako po si Emmanuel Bongbong Durano. Ako po isang kusinero po. Nagtatrabaho sa barko internationally, cruise line, and also in the yacht. And baka nagkano kayo, seaman pala to, tapos nandito ngayon sa harapan ninyo, nagsasante. Iano ko lang po yung ano namin, paano po namin nakilala ang sante. It's because po, my wife is just in here. Nagkasakit po siya ng endometriosis at saka myoma. And thank God, and thank Sante na sa ngayon po kasama natin ngayon, sumiseksi pa. And secondly, I really never thought na yung Sante pala did got one of the best product, barley. And the next thing is, mayroon pa palang ano yun. Kaya lagi nila sinasabi, but wait, there's more. The business side is great also. Not the product and the business go balance. So, ito po ngayon, na dahil nandito po tayo, hindi po ako magtatagal po kasi limited yung time ko. At ito po lang inano ko, me, myself, and even my family is using Sante for the past 5 months. 5 months pa lang po kami, pare-pareho po tayong bago dito. Kaya po wala pa akong gaano may share sa inyo. But for this 5 months, my journey, wala pang destination po. Journey pa lang, nag-i-enjoy na kami dito. Kaya pati kayo, i-excite kayo, mag-i-enjoy tayo dito. So for now, without any further ado, ipapakilala ko po yung magsasalita po talaga dito na magtuturo po sa atin. One of the best mentor in Sante, isa po sa top earner ng Sante, a consistent traveler in Sante, also a consistent car achiever in Sante. Pinagmamalaki ko po a very humble person, a very true person will show his full humility in front of us. Sabi nga niya, simpleng buhay lang daw. Pero nung nakita ko, sabi ko, simple pa ba yun? Pero siya na mag-i-explain kung ano yung simpleng buhay sa kanya. Without any further ado, my great mentor, Mr. June Francisco. Thank you, Bong. Okay. Palakpakan natin si Bong. Wow. Natuwa. Alam mo, sa totoo lang, sa industriya ng MLM, mga kaibigan, sa industriya ng network marketing, nung bago pa lang po ako, laging sinasabi ng mga mentor namin or mga apply namin, pag hindi ka raw humawak ng mic, sorry to say, hindi ka yaman. Ay, yaman ako. Oo, yun talaga sinabi nila. Kasi nga sabi nga ng mga great speaker po, who holds the mic become rich. English yun. So sabi niya, hanggat hindi ka raw nakakatayo dito sa harapan, hindi ka daw talaga magiging successful in terms of success dito sa network marketing. Kailangan daw tatayo ka rito. Sa isang banda, totoo naman po lahat naman tayo mahiyain. Diba? May iba lang dyan, talagang sadyang makapal, no? Okay. Sa totoo lang po, unang-una, kasi may hiya ka, wala ka kasing alam kung ano sasabihin mo. Pero kung alam mo naman yung sinasabi mo, may kaba, pero yung hiya, nawawala kahit paano. Okay? So, sino rito yung ngayon lang po ako na-meet? Oh, marami din. Yung mga nasa dulo. Okay, but anyway, before ako magsimula, mga kaibigan, sa mga first time po akong na-meet at narinig, magpapakilala po muna ako sa inyo ulit. Okay? Again, my name is June Francisco po. 5 years ko na pong mahigit ng ginagawa itong business na ito. But this is my second company, actually. Ang una ko pong company na sinalihan, itago natin sa pangalang Forever Living. Okay, so hindi po ako kumita doon in terms of, hindi malaki ang income ko doon in terms of pera. Pero knowledge, mga kaibigan, priceless. Ba't ko sinabi sa inyong priceless? Kasi ang kaharap nyo ngayon, mga kaibigan, hindi po tapos ng high school. First year high school graduate po ako. Tinapos ko yung first year ko, nag-graduate ako. Okay, so hindi rin po ako ordinaryong first year kasi pwede mong sabihin, oh June, first year high school ka nga, pero doktor naman ang tatay mo, senador naman ang tatay mo, congress naman ang tatay mo, mayaman kayo.
Tama po. Hindi po. Squatter po kami nakatira nung araw. Walang CR ang bahay namin. Ngayon, kung walang CR ang bahay ninyo, worst family ka na. Kaya nga kahapon, nagkwento ako about nido. Yung lata. Memorable sa amin yan. Kasi yung CR namin, lalagyan mo lang ng plastic na gano'n, upo ka, pagkatapos sa tali mo, tapos iikot mong ganyan, ihagis mo. So ano ba ko kunikwento sa inyo yung pati paghagis? Kasi ito yun eh, hindi masama para sa akin yung squatters, hindi masama kung nakatira ka sa squatter. Okay? Ang masama kasi the environment. Sa totoo lang po. Dahil unang-una, hindi mo lupa, tinirhan mo. Only in the Philippines yan. And then pagkatapos, patitirahin ka ng may-ari sa loob ng 10 to 20 years, pagpaalisin ka na, galit ka na. Tama? Mambabato ka na, manghaharas ka na, magpapabayad ka na. Instead, sabihin mo na, salamat nga pala ha, pinatira nyo kami ng 20 taon. Tama po? So, ang nangyayari, sabi ko nga sa inaanak ko, sabi ko sa downline ko, sa partner ko si Mark Perangco, nung time nung siya nakatira sa squatter, sinabihan ko talaga siyang harap-harapan. Sabi ko, bro, pag hindi ka alis sa lugar mo, sorry to say, hindi ka asenso. Kasi bakit? Very positive kang tao. Pagkatapos, habang nagme-meditate ka sa pagiging positive, may nagbabatuhan, may nagbabarilan, may nagkahabulan, may nagmumurahan. Paano yan? Lalabas ka pa lang ng bahay, bis na bis ka, o saan ka punta? Saan ang lamay? Ganun ang banat sa'yo. Sasabihin sa'yo, sige, kayo, power. Lagi kang gaganunin. So sabi ko sa kanya, bro, pag hindi ka alis sa lugar mo, sorry to say, malabo kang magtagumpay. Kasi bakit? Para kang sumasalungan sa matinding bagyo mag-isa ka lang So yun sinabi ko. So para sa akin, hindi masama rin nakatira doon kasi minsan walang pagkakataon, yun lang talaga ang napuntahan niya. Kaya lang, sana temporary lang lagi. Tama po. So ganun po, nakatira po kami sa squatters area, wala kaming CR. Sa kadahilan ng marami kami magkakapatid, kaya hindi kami napag-aral ng parents ko. 30 po kami magkakapatid. 3-0. Okay? Yan. Pero relax lang ha. My mother is not a pig. Okay? So, 5 ang naging pamilya ng father ko, kaya umabot kami ng 30. So, to cut the long story short, ganun po naging problema namin. Out of 30, 3 lang nakagraduate, 2 doon lumayas para makapag-aral. Yung isa, natulungan ko makapagtapos. Naging teacher siya ngayon. So, bakit ko po nagkwento sa inyo yan? Kasi mga kaibigan, sa totoo lang, ang kalaban lang naman talaga natin sa buhay natin is sarili natin eh. So bakit ka nakaupo dyan? Ang gagawin natin, ang ganda nung post sa Facebook kanina eh. May partners may friend. Bro, so sabi niya ganito, attend lang tayo ng attend. Sabi niya, matututo din tayo sa mentor natin. Attend lang tayo ng attend. So nagpasalamat siya sa mentor. So sabi ko naman, tama yan bro, attend lang tayo ng attend hanggang maging kakampi mo ang sarili mo. Tama, hanggang maging kakampi mo. Kasi minsan sasabihin mo yayaman ka, sinong kukontra, di ba ikaw? Sasabihin mo, tagal na tayong mahirap bro. Kasi merong tinatawag na dalawang tao sa loob natin, inner man and outer man. Ang outer man, ikaw yun. Ikaw yung magsasabing magiging asensado ka, yayaman ka, maging milyonaryo ka. Yung inner mo, ang tawag nila dyan, konsensya. Sabi nga, safeguard. Tama? Ano sasabihin niya? Kalokohan yan, matagal na tayong mahirap. Ikaw naman sasabihin mo, tama. Tama, di ba? So, ano gagawin mo? Upo ka lang ng upo dyan, makipagkwentuhan ka lang na makipagkwentuhan hanggang dumating ang araw, kaibigan, kakampi mo na ang sarili mo. Tama? Yung pag nakakita ka ng coaching maganda, 2 kayo nanginginig. Yung inner man mo pati ikaw, na-excite. Tama, di ba? So sabi nga ng Bible, 2 is better than 1. Tama, di ba? So pag 2 na kayo sa sarili mo, kaibigan, sa totoo lang, hindi tinuro sa school yan. Kaya that's why, nagpapasalamat ako mga kaibigan because of this business, ang dami ko natutunan. So, bring back doon sa aking kwento kanina, hindi ito ang unang company ko. Ang unang company sinalihan ko is Forever Living. It's FLP. Hindi ako sumali, mga kaibigan,